Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Dismayado sa kanilang inabutan ng mga bombero sa Maynila na rumisponde sa inakalang insidente ng sunog. Ang nakita kasi nila online na larawan ng nagliliyab na truck, abay, hindi naman nasusunog. Yun pala edited o ginamitan lang ito ng artificial intelligence para pagmukhaing totoo. Babala po, may parusa sa ilalim ng batas ang nagpapakalat ng maling impormasyon ukol sa sunog. Nakatutok si Jomera Presto. Sa timbre mula sa social media, rumesponde ang ilang bumbero sa nasusunog umanong truck sa Parola sa Maynila base sa larawang ito. Ilang truck ng bumbero ang nagmadaling magpunta sa lugar. Pero pagdating doon, hindi naman pala nasusunog ang truck na nasa larawan. Dito na nadiskubreng ang larawan ng nagliliyab na truck, peke pala. Hinanap namin at nakita naman namin yung truck na buo naman. Ang AI, pala mo, parang totoo na talaga eh. Ayon sa hepe ng Recto Volunteers na si Samuel Felix, isang follower nila online ang nagsend ng picture sa kanilang group chat. Sabi pa ni Phoenix, bukod sa abala, delikado ang pagpapakalat ng maling impormasyon lalo na sa mga emergency. Siyempre, nagmamadali kami. Either na makasagi kami o ano. Siyempre, tumatakbo kami sa sunog. No? Tapos pagdating ng fake news pala, mga ganun, mapanagot. Kasi hindi biro yung mga ginagawa nilang ganun. Ayon naman sa barangay na nakakasakop sa lugar, wala silang ideya kung residente ba nila ang nagpakalat ng maling impormasyon. Mayroon din daw silang mga sariling truck ng bumbero na unang re-responde kung sakaling totoo ang sunog. Karamihan kasing ganyan sa insidente, yung mga nagkakalat na parang anonymous. Very alarming po yung nangyayari, no? Masama po yan. Baka mamaya, meron nagkaroon ng insidente na ganyan, wala pong responde na bumbero, no? Dahil sa fake news na yan na nangyayari na ganyan. Sa ilalim ng RA 9514 ang Revised Fire Code of the Philippines of 2008, maaaring magmulta ng 50,000 pesos ang sinumang mapatutunayang nagpapakalat ng maling impormasyon kaugnay sa sunog. Pwede rin silang masampahan ng reklamong unjust vexation sa ilalim ng Revised Penal Code. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok 24 oras.